Matapos po ang 6 na taon ay natuntun na rin ng mga otoridad ang nakarnap na sasakyan ng isang aktor. Ang kanyang Toyota Avanza na nawala noong pang 2010, natagpuan sa Cebu at ginawa ng taxi. Bakit at paano kaya nabigyan ng prangkisa para pumasada ang mga ganitong nakaw na sakyan? Para sagutin yan, makakusap natin sa linyang telepono si LTFRB Chairman Winston Hines. Good morning po sa inyo, sir. Magandang umaga, Erwin at Martin. Sir, nabawi na po ang sasakyan ng aktor na si Aaron Villena pero 6 na taon na itong ginawang taxi sa Cebu. Paano po ito nangyari, sir? Gayong karna po ito at nabalitaan ho namin ito ho'y naka-alerto na ito ay nakarnap sa kanya, sir. Well, obviously, mayroong failure po doon sa system natin. Ano? Yung ibig kong sabihin, yung aming pag-check ng real owner of the car. Ang aalamin po natin dito ay nailipat ba ang registration ng sasakyan doon sa nag-apply ng franchise. So ibig sabihin po niyan, kasi hindi naman po namin ina-actionan kung ang, let's say, si Mr. Juan de la Cruz ang nag-apply at nasa pangalan niya yung sasakyan, which it now turns out to be na carnap vehicle. Ang unang tanong po dyan ay kung naka-alarma ito, bakit niya nailipat sa kanyang pangalan? Dahil alam naman po natin, di po ba, na pag ikaw ay maglilipat ng sasakyan sa iyong pangalan, may mga clearances pong kinukuha yan sa HPG at bago yan irehistro po ng LTO. So sa aming gagawin po na pagbabalik doon sa nangyari, kahit 2010 pa ho pala ito, ganun ba nangyari na nailipat sa pangalan na anong nangyari roon sa clearances? Mukhang nailipat po yung... dapat ay required. Nailipat po yung pangalan, sir, kung kaya't hindi na nag-appear itong pangalan ni Villena doon sa rehistro. So, pero ang nakapagtataka, sir, paano nangyari? Gayong meron po itong alarma, inalarma daw niya ito sa mga otoridad, sa HPG, sa PNP. Pero gayon pa man, ang nakapagtataka, from here, nakarating ito ng Cebu, siguro sa pamagitan ng barko o siguro sa pamagitan ng, ng ferry. Pero ganun pa man, nakapagtaka na paano ito nakarating doon at na hindi man lang na-verify at na-rehistro pa, sir. Nailipat pa sa ibang pangalan. Ang talagang importante ho dyan ay bakit ho nagkaroon ng HPG clearance. Yung na requirement ho yan ng ating Land Transportation Office bago mo mailipat ang registration ng sasakyan. Dahil nang dumating na ho yan sa LTFRB, nasa pangalan na ho ng bagong may-ari. And ang tinitingnan namin at bine-verify sa Land Transportation Office ay ang genuineness o katotohanan na itong sasakyan nito ay nakapangalan doon sa nag-a-apply. No? Kung ngayon, kaya one step backward ho tayo, bakit na-irehistro nung tao sa kanyang pangalan at paano siya nakakuha ng clearance. No? So, this will involve more of the investigation ng clearances system ng ating highway patrol groups sa mga carnap vehicles. Yun po bang mga clearances nila is interconnected nationwide para kung na-report mo sa Maynila that is naka-alarma na yan nationwide. Which I'm sure dapat ganun po at ganun ang nangyayari. So yan po mga bagay na at mabutit meron po tayong magandang ugnayan ngayon sa kay Director Gunakaw, General Arnold Gunakaw ng HPG at madali po nating matutunton ang pulot-dulo nitong nangyayari na ito. Yung ginagawa po dyan, Chairman Guinness, sir, pinapalitan yung motor vehicle number na usually nakasulat sa may hood. Kundi yung engine number at saka yung chassis number. Ito ba'y napag-aralan nyo na ito'y pwedeng gawin? Kasi sinasabi na iba, hindi raw pwedeng burahin. Pero ang ginagawa lang ho dyan, pinuputo lang ho, tapos pinapalitan ng ibang motor vehicle number. Tapos wini-welding. Yun lang ang ginagawa, sir. Tapos pagdating doon sa loob ng LTO, meron din kakontsaba kasi magtatanong ka dapat, bakit meron bakas ng welding? Alam niyo po, totoo po yan dahil meron na rin po kaming mga na-inspeksyon at kinasuhan na nga ho namin ng mga box naman po ito, ano? Yung tinatawag na naming pukpuk chassis o pukpuk ng mga engine number. Pinapalitan nga po talagang mayroon ho tayong mga kababayan na magagaling na nagagawa ho nila ang paraan, dinadagdagan o binabawasan, tapos binabago.
So that is highly possible na pwedeng mangyari po yan. Nangyari na po at nakita na po namin na talagang ito ay ginagawa. Alright. Well, sige po. At asahan po namin para hindi na po maulit pang muli itong mga ganitong problema. Maraming salamat po, LTFRB Chairman Winston Guines. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.